Amen. So, nanataron sa week 7 sa atong The Holy Word Morning Revival. The Holy Word for Morning Revival. So, atong topic para karong semana is the spiritual warfare to bring in the kingdom of God and living in the kingdom of the Son of God's love. So, diri ipasabot diri sa ato ang topic para karong semana sa week 7 is naay espirituhanong pakigubat aron madala ang gingharian sa Dios nga magkinabuhi sa gingharian sa anak ngadto sa gugma sa Dios. Pasabot diri na diri sa kalibutan sa atong universe is dili lang kini unod batok sa unod or dugo batok sa dugo ug sa unod, kundi nasa spiritual warfare, kundi nay spirituhanong pakigubat. So arita sa ato ang day 1 or Monday schedule. Basahan na nato ang Bible verses. Matthew 6:10. Your kingdom come, your will be done, as in heaven, so also on earth. So, mani atong kuan kanang usa sa ato ang topic para karon nga semana na moabot diri ang gingharian sa Dios. Usa ni siya sa gitudlo nga pag-ampo sa ato. Your kingdom come, your will be done, as in heaven, so also on earth. So, ikaduha nga verse, Ephesians 6:11-12. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the stratagems of the devil. For our wrestling is not against blood and flesh, but against the rulers, against the authority, against the world rulers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenlies. So mao na akong gipasabot mga igsoon sa Ephesians 6:11-12. Mabasa nato na ato ang pakig-away dili ni siya batok sa unod ug dugo, kundi batok ni siya sa mga rulers, against authorities, against world rulers of this darkness, against spiritual forces of evil and heaven in the heavenlies. So dere si Satan, so pa siya nahimog Satan, siya pang archangel na si Lucifer. Gihatag sa Diyos niya ang rule sa universe niya, sa nahimo na siyang kanang evil or Satan. Wala gihapon ni nawa na kanang authority niya. So siya gihapon ang nagkupot sa kalibutan, rulers niya. Siya ang world ruler of this darkness. Kung makita nimo sa atong kalibutan, puno jud siya kanang mga kanang panagtigi or unsa na pakig-away, or makita nimo evil na kayo ang mga binuhatan sa mga tao. Bisan gani magtan-aw ta sa mga news, makita na to daghan kayong mga patay, daghan kayong kagubot, daghan kayong mga ingon jud na to nga dili maayo. Kana tungod na kay nagpasabot is usa sa ruler sa kalibutan is si Satan man. Tanang mga dili maayong binuhatan gikan na sa iya, galing sa atong mga tao. Bisan na sa ato ang paghuna-huna, naay mga daotang paghuna-huna, dili na gikan sa Dios, kundi dili gikan na ni Satan na sige kanang hunghong nato. Manang sa Ephesians 6:11 na gisultian jud ta, put on the whole armor of God. Isulob jud nato ang tibuok nga kuan sa Dios. Pasabot ani is kinahanglan ta mo ampo, kinahanglan ta mo mo daig niya, mo
duol sa pulong, muba sa ampo. Mao nay pasabot ani na put hold the armor of God that you may able to stand against the stratagems of the devil. So ato na to sa atong morning nourishment. Basahon na to. So in 1928, Brother Nee held his first Overcomer Conference on Spiritual Warfare. So dugay na kayo siya na itabo mga ison. 1928 pa. Si Brother Watchman Nee nagkuha na conference. So Brother Nee pointed out that in the universe there are three wills: the divine will, the satanic will, and the human will. So ni Brother Nee, there is a universe na ay three will: divine will, satanic will, human will. Mao ni siya sa Bisaya ni kagustuhan nimo. First sa wa pa nabuhat ang kalibutan, doon na radyo usa ka will. Mao ni siya divine will, God's will. Nya kini si Lucifer, usa ni siya kabinuhat sa Dios. Nana niya tanan nga kanang sana bisan pa ang beauty, pagka kuan sa perfect ba, pagka perfect as a ruler nya dayon hantod na abot nga ni kuan niya ang kanang na sud sa iya will nga unsa na pride, ni abot niya ang pride na nakaingon siya na mahimo siyang sama sa Dios. Nya mao na din ay nahitabo sa satanic will, nahimong evil will siya. Nya mana against na siya sa God's will. Mao ra man ay duha, pero gipasabot diri tulo nanam ni sa universe. So ang first jud God's will ra jud, dayon human ang satanic will. Mao na pagrebelde or rebellion ni Satan against God. Dayon human will, ma-explain nato. Ang Diyos paghimo niya sa tao is ngadto sa paghimo niya sa tao, ang tao pag buhi na sa tao, gihatagan niya own will ang tao. Motong sa pagpili niya kung gibutang siya sa tunga sa duha ka kahoy. Una, ang kahoy sa kinabuhi niya. Dayon ang ikaduha nga kahoy is kahoy sa pag-ila sa maayog sa dautan. Ang Dios wala joy katungod, ay wala siya gibuhat nga para makontrol ang tao nga sa tree of life ra jud mo kaon. Pero ang giingon sa Dios na dili mo kaon aning kahoy sa dautan, sa pag-ila sa maayog sa dautan kay mamatay kini. Pero wala kuan sa ato ang will, giatagan tag all kanang own freedom or will nato nga mopili or mapili. Dili nato si Adan ug si Eve niyang gibuhat na mopili kung unsay ilahang i-take, ang kahoy ba sa kinabuhi or kahoy ba sa pag-ila sa maayog sa dautan. Unya naman si Satan adto motong natintal pud sila nya naaman sila ilang kaugalingong will, mo to ilang gipili. So mao sa niya to ang kanang naa karon mga igsoon sa ato ang kanang sana huna-huna permi jud ni mag away ning kaning duha ka will, maayo nga will or good will, depende na nato sa atong pagpili kung asa ta na direction ato bata sa God's will. Nya kung dili nimo pilion ang God's will, automatic adto ka sa Satan's will. Although ang example dere is three will, apil naman human will ani, but sa tinuod lang nara jud duha ka will ang nag-away ani, divine's will o satanic will. Kung dili nimo pilion ang God's will, automatic adto ka ni pili ni sa Satan's will. So padayon ko mga igsoon, taas na kaya ko na sulti. If we would know the church can be God's warrior to engage
in spiritual warfare, we must know these three wills, these three intentions. God's will, being self-existent, is eternal, uncreated. As created beings, the angel also have a will. One of these angels, an archangel, was appointed by God to rule the universe that existed before creation of Adam. So, mo ni giingon diri. Ang God's will, kuan gyud siya, grabe, uncreated, eternal, nya self-existing. Dako gyud siya kayo ang God's will. Nya ang kani pong satanic will, kaya giingon diri na ang angel binuhat pod siya, naapod sila ilang kaugalingong will. Nya sani, one of these angels, an archangels, was appointed by God to rule the universe that existed before the creation of Adam. So mao na to akong gingon mga igsoon. Before pa gikuan ang kalibutan, si Lucifer gihatagan siya authority nga mo rule sa universe, to rule the universe. So meaning na siya kanang iyahang will niya dayon mo to na created na dayon kay binuhat man sad sila as an angel. Si Satan, archangel, meaning siya may dako or kanang rank, in speaking of rank, taas iyang ranggo ato nga tayo kay archangel gud ang nakabutang na title sa iya. So nya usa pa sad gitagaan pud siya authority nga mo rule sa universe. Yeah, because of his high position and his beauty. Mao na to kung lingon mga igsoon. Minota. This archangel became proud. This pride give rise to an evil intention. Tungod sa iyahang pride, nahimong na kining evil intention. Mao ni nag-cause of satanic will, which became the satanic will. Therefore, in addition to God's intention, God's will, there is a second intention, a second will. For now, the satanic will is set against God's will. Duha ra jud ang kanang first, God's will, dayon na hitabo nga si archangel ni sa iyang pagka-rebellious, nahimo ni kining evil will or satanic will. So ari na today's reading na to. All warfare, its source in this conflict of wills. Before the satanic will rose up and contradict the divine will, there was no war in the universe. So mato, before kuno ni contradict si Satan or sa iyang pagka-rebellious, before ang universe kuan jud kayo ng kanang nahanay jud ang kalibutan, walay kagubot, wala ning mga intention as a rebellious, but because of his pride, tungod sa iyahang kuan, mao na ni nag-cause og kagubot nya. Nganong makuha na to sa atong Ephesians, atong gibasa nga verse ganiha, Ephesians 6:11-12. Ngano nakaingon ko nga tungod ni Satan is kanang bisan sa atong kalibutan karon, gubot kay tanan, bisag tan-aw ta sa mga balita, nation against to nation, dayon sa mga unang panahon na World War I, World War II, tungod man na kay si Satan, katong pagpili sa tao na si Adan ug si Eve, pagpili ni Eve sa pagkaon niya sa pag-ila sa kahoy sa maayog sa daotan, ni kuan pod nakasulod pod si Satan diri sa mankind or sa human na gibuhat sa Dios. Mao nang naa na poy satanic will. So kung mopili ka ay kung atong hunaon bisan sa atong sulod, mag-away jud ni naa jud ni God's will, satanic will niya, human will na sa tunga ani, nagdepende na nimo kung asa ka mo pili.
Pero kung imong pilion ang satan ay dili nimo pilion ang God's will, dili nimo pilion ang ipadayag sa imo sa Dios, meaning automatic na ka nipili sa Satan's will. Na nakainomdom ko ni brother ni message ani duha ra jud ang will nga kanang kuan diri sa kalibutan, ang naglantugi jud kayo, warfare, ang satanic will o God's will. Ang tao igo ra man sa kanang pagbuhat ani. So padayon ta, the controversy in the universe began with the rebellion of the archangel against God. The rebellion was the beginning of all the fighting that is now taking place among nations, in society, in family, and in the individual. Ano to? Tungod sa nasulod naman si Satan sa atoa nya, nana dining kagubot siya, may kanang first nga hinungdan aning mga kagubot, no? Kung naata sa tanan sa God's will, wala joy kagubot na mahitabo mga igsoon. Throughout history, there have been wars between nation, groups, person, and even with the individuals. For example, you may experience an inner warfare between your reason and your lust. Bisan ko na sa atong hunahuna na maka-experience gyapon tag warfare between sa ato ang atong mga reasons o sa atong unod lust, atong mga gusto ng litan atong buhat tag example. Mupalit ka sa mall nya, makita nimo gunahan kay kaana nga kanang imo nang paliton kanang naka-display diha, pero inigtan-aw nimo sa price mahal kayo, murag dili lang sa, pero mo batok jud mo kagustuhan na paliton na lang ni nako. Mao na siya kanang usa sa mga kuana kasabutan ng igsoon. Ano to? Balik ta. All the different kinds of warfare have their source in the controversy between the divine will and the satanic will. We do not know how much time elapsed between the rebellion of Satan and the creation of Adam. We simply know that at a particular time God created man and endowed him with a human will that was free. Giyatagan niya ang tao kagawasan. Kung mabuhat lang sa noon mabuhat man sa Diyos na ang tao iya jong i-install sa tao nga mo anha ra jud mo kaon sa tree of life, but binuhat pud ba niya ang angel iya pud ba tong creation nya, gibutang niya ang tao ngadto sud sa earth nga naa ngadto ang yang creation niya katong nag-rebellious niya. Pagbuhat niya sa angel gihatag niya tanan perfect, naay kanang perfect beauty niya. Syempre pilion jud na niya, mahibaw naay kanang chances ba na pilion niya ang Diyos pud dako pud siya, dili siya, wala siya ikaasoy, wala siya ikaarong, dako ang Diyos niya na undefeated pud ang Diyos niya. Pero kitang tao gitagan tag gugma sa Diyos, gitagan tag heart na mahigugma ngadto sa Diyos. Mao nay kanang pansad kanang usa sa pagka-victorious sa tao. Tungod sa atong hunahuna pagbati og pagbuot, natay chances or pagpili sa kaaway, pero tungod sa atong gugma sa Diyos makabalik ta sa Diyos, mahimo na tong pilion ang Diyos. Mana nya sa panahon sad karon naasay ang tao naasay gibuhat og robotic mga kuan tungod sa kuan na nato karon kanang unsa na taas na sa mga huna-huna sa tao na sila gibuhat na robot, no? Kung ingon ana lang pagbuhat sa Dios
nga gi-install jud sa Dios nga adto ra jud ta mo pili sa tree of life, wala na ning kagubot unta karon. Bisan kita wala sa siguro ta karon. Tungod kay tungod sa ingon ana nga pamaagi, naamtay gugma sa Dios, natay kasing-kasing na mahimong mahigugmaon ta sa Dios. Mo ni ato ang pagpili ngadto sa Dios, mo ning kadaugan sa Dios. Mo ning mahimong kadaugan sa Dios. To sa Mateo 6:10 na moabot unta imong gingharian dinhi sa yuta. Ay maingon sa yuta. Imong gingharian sa langit maingon sa yuta. So mo ni ang kanang kingdom or kay kita mga puloy-anan mata na makabalay si ang Ginoo diri sa atong kasing-kasing nya. Kita pud iya magamit diri sa kalibutan aron maghari siya diri sa kalibutan mga igsoon. So anay pasabot diri. It is because of God's greatness that He gave man free will. By giving man a free will, God was indicating that He would not force man to obey Him. Tungod sa iyahang paghatag natog free will or kagawasan, wala ta gipugo sa Dios na mopili bata sa pag-ila sa kahoy sa kinabuhi or sa kahoy sa pag-ila sa maayong sa dawtan. Iya lang gisulti is dili mo mukaon ani, kay kung mukaon man ni mamatay mo. Pero instruction ra ang gihatag sa Dios. Wala butangig ka ng unsa na nakaali or babag. So naa joy pagpili or will nga free will nga gihatag ang Dios sa ato. Ngun ana ka madaugon naton Dios. Ingon ana siya ka dako nga bisan sa ato sa pagbuhat niya is naa gihapon tay kaugalingong pagpili. Galing kung but hunaon sa pagbuhat pa lang niya sa mga angel, sa pag-rebellious pa lang ni Satan, dapat ang tao gibuhat na niya na dili mahimo masama ni Satan na nay kaugalingong will. Pero ang Dios madaugon man siya, kuan siya unsa tutong gibasa ganiha, self-existing, eternal, uncreated, nga ana kadako ang Dios. So dili nato kanang diktaran or sultian ng Dios nga dapat ingon ana imong gibuhat sa tao, kundi gibuhat ta niya with its his own purpose. Naa ka diha sa pananglitan nganong ako na sa iglesia sa Danau, tungod kay naay purpose ang Dios para nato. Ngano nabuhi ta nganong daghan kay mga challenges atong kinabuhi. Naagya pa purpose ang Dios para sa ato ana. So ang ato lang is ang pagsalig niya, pagduol nato niya. Taas na tayo. Oh Lord Jesus. So asa na ta? When I was a young, I thought God was not wise in creating man with free will. If I had been God, I would have made it impossible for man to have a choice. Sa same huna-huna no. Ingon ana man dyan ang huna-huna sa tao. Nay mga if I, nay mga daghang if, what if. Pero ang Diyos dili na nato masultian. Bisan sa iyang pagbuhat nato before the foundation of the world, He predestinated us. Bisan sa atong mga buhok, kahibaw siya pila ang pilay ihap sa atong mga buhok. Bisan sa ato ang asa tagibutang niya, kahibaw ang Dios ana. So, but in His greatness, God gave man freedom of choice. In Genesis 2, we see that man was free to exercise his will to eat either of tree of life or of the tree of knowledge of good and evil. These two trees represent the divine will and the satanic will, respectively.
Hence, in the garden, there was a triangular situation, with the tree of life representing the divine will, the tree of knowledge representing the satanic will, and Adam representing the human will. So, mana to. Ang tree of life, nagrepresenta siya sa divine will or God's will. Nya, ang tree of knowledge of good and evil, nagrepresent siya ni Satan or satanic will. Nya, Adam, na naay freedom sa pagpili atong duha ka kahoy, nagrepresenta na siya sa human will. Actually, the tree of life denotes God Himself, and the tree of knowledge denotes Satan. Therefore, there were three persons, God, Satan, and man, each one with a will. Although there were three wills, the controversy involves just two parties, God and Satanic. The crucial issue was whether man would choose the divine will or the satanic will. As we all know, the human will took sides with the satanic will. This means that man chose to follow Satan sided with the satanic will. Therefore, Satan was victorious temporarily. So ang pagpili sa tao atong pagpili ni Eve og ni Adan atong kahoy sa pag-ila sa maayog sa dautan, nakaingon na si Satan na victorious siya atong time. Pero temporarily ra. However, through repentance, man can turn from satanic will to divine will. Pinagi sa balik nato sa Dios, na kuha na to, na balik ta ngadto sa God's will or divine will. God's enemy must be defeated. For this church must be warrior. Therefore, we fight to subdue the satanic will. Our fighting is for the defeat of God's enemy. So, ang pamaagi ra day is na makabalik ta sa divine will or God's will is mubalik ta sa Dios, repent. Sama ba kani sa katong example nato sa katong anak nga mausikon, the prodigal son. Human niya giwaldas ang gihatag nga katigayunan para sa iya, ang kwarta, urot na tanan niya. Grabe kayo iyang pagpuyo. Murag down na kayo siya. Ubus na kayo. Gikan good siya sa pagkadato niya. Dayon, iyang gihurot iyang mga katigayunan, iyang mga kwarta. Dayon, bisan pagani sa iyang pagkaon, nakigsaw na siya sa mga baboy. Nya, dayon nakahunahon na siya na akong amahan dato ayo. Moto nakahunahon na siya balik ngadto sa amahan. Gidawat siya. Mao sa nay pamaagi sa atoa, gibuhat ta sa Dios, na nipili taglaing dalan. Pero sa usa nato ka pagbalik ngadto sa amahan is madawat gihapon ta niya, dawaton gihapon ta niya. Na to repent, kinahanglan na jud na. So, to repent. Amen. Praise the Lord. Arara ko to.